Hello. Yung topic ko po is the lamb beast speaking like a dragon. Wait lang po ah. Hindi naman mabura. Tupid. Ayan. Ang topic ko po is the lamb beast speaking like a dragon. So, ito muna. Nihilo ako. Topic. Dito na lang ako mag-start. Ayan. Dun po sa pakibuklat na lang po sa Revelation 13 verse 1. Magsusulat ako. Pwedeng pakibasa, David. Revelation 13 verse 1. 13 verse 1. Speaking alive. Hello. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan. So, ano po muna natin yung, di ba, two beast. Yung first beast po, yan, yung first beast, dun sa Revelation 13 verse 1, ito po yung vision ni Daniel, na kung saan, di ba yung vision ni Daniel, ito. Uy. Yan. Vision ni Daniel na mayroong 4 world empire. Na kung saan yung Babylon, Medo-Persia, Greece, tsaka yung Rome. So, ano po yung beast? Yung beast po niya na yan, kasi itong beast na to, ito po yung tinatawag na old world. Yan, old world. So, sino po ba yan? Ito po yung Europe yan. Europe. Ayan, Europe. Ayan, yung Europe is part of Mediterranean Sea. So, pag sinabing part of Mediterranean Sea, sino po yung sakop nun? Ng part of Mediterranean Sea? Ha? Di ba yung yung Africa, Asia, Africa, Europe, and Asia. Yan. Sila po yung old world na tinatawag. Sila din po yung beast. Old. Pakiano na lang po kung ha. Ayan. So yung Europe, sabi po doon, meron siyang 10 horns. Yung 10 horns na to, ito po yung, dito po yan yung 10 toes. Yung 10 toes, sila po yung 10 horns. So, sino po yung 10 horns na yan? Walang iba kundi yung Europe. Kung susumahin, itong 10 horns na to, hindi talaga to 10, kundi more than 10. Kasi pag sinabing horns is something else. Ibig sabihin yan is something else. Yung 10 horns. So, yan. Yung beast, okay. Verse 2 na po tayo. Pakibasa naman po. Sino pong verse 3 tsaka 4. Verse 3 muna. Ito, verse 1 po to Verse 3. Low. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupa'y nangigilala sa hayop. Old world. Apo, yan. So yung verse 2, and the beast which so like unto the leopard. Sabi diyan yung leopard, ayan, and his feet were feet of the bear. Tapos yung lion, yung kanyang mouth, and the dragon gave him power and his seat and great glory. So, yung beast na to, pinagsamang ito. Kumbaga, nag-combine sila.
Ito na yon, yung verse 2 pala, verse 2. Ano po yan? Fusion, parang nag-unite. Yan, nag-unite sila, hindi po. Nag-unite, yan, unite. Apo. Okay, yan. Sila po yon. And then, and I saw of his head as it were wounded of the death. Kailan po ba nasugatan yung beast? Sino bang kwento? Wala nang wayampi. Kailan nasugatan yung beast? Yung ano, Yan. During the time of Martin Luther. Verse 3 na to, di ba? ay yung tama, di ba? Kay Martin Luther, dun siya nasugatan. Na buntik na niyang ikamatay. Ayan. And his deadly wound was healed. So, kailan naman to na-healed? And all the world wondered after the beast. So, yan. Yung, nung na, ano siya, na-wound, dahil kay Martin Luther. Babasa mo ba? Ayan. Sa verse 4, and they worshiped the dragon which gave up power unto the beast, and they worshiped the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to the war with him. So yung verse 4, sabi dyan, ito yung all power yung power niya is na, tawag ito, na restored. And they will be the unity of the end time. So, kung babasahin pa natin bibilisan ko lang po ito. Sa verse 6, 7, and 8, and he opened his mouth into the blasphemy against, ito yung pagbablasphemy, yung, kumbaga, pag sinabing blasphemy, sa panahon ngayon may blasphemy, pero yung ultimate full of the blasphemy, yung papatayin yung 2 prophets. Ito, yun, saan ba yun? Yung ultimate fullness of the blasphemy, yung pagpatay sa 2 prophets and 144,000. Ayan. Verse, ano na po ako? Verse 10. Pasundan naman, uwa. And he leadeth unto the captivity. Verse 10 na ako. Tumalon na ako. Kasi iaano ko tayo sino yung lamb beast. Pakibasa. In Law 13 verse 10, kung sino man, sabi dito verse 10, kung ang sino man ay sa pagkabihag, ay sa pagkahibihag, paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito ang pagtsatsaga at ang mananampalataya namang banal. Okay. Yung ano yan, yung verse 10 is significance of the 2 prophets na kung saan pinatay sila. Di ba yung pagpatay sa kanila, kung sino yung pumatay sa kanila, sila din yung magpapatayan sa World War III. Yan. Tapos sa verse 11, so dito na ako focus. Verse 11. 11, at nakita ko ang mga ibang hayop na umahon sa lupa at may 2 sungay na katulad ng isang kordero at siyang nagsasalita gaya ng dragon. Ayan. Kung mapapansin natin, yung first beast, ito yung umahon sa sea. Sea. So yung umahon sa sea, ito yung European Union. Kasama na po ito. Mediterranean Sea, yung Africa, Europe, and Asia. Sila yung powerful noon. So, nawala yung power nila, and then, eto naman yung earth, yung came out of the earth, yung beast. So, sabi dun, merong 2 horns. Sino po yung 2 horns? Sige, yung 2 horns dyan, yung 2 horns na dyan, yan yung American continent. So, sino po nakakaalam ng American continent? David. Alam mo yung American continent? Nakapaloob din siya sa part of the Asia. A part din siya ng Mediterranean Sea. Yes, anong North and South na Yan. America. North America. Tsaka South America. So, sila yung 2 horns. Yan. Ayan po. Yan. Sila yung sa panahon natin ngayon, di ba sila yung most powerful ngayon? So, yung America is founder of the Bibles. Nang galing din sa kanila yung pre-masonry. Tapos yung
nanggaling din doon yung pag-persecute ng mga Catholic persecution, then yung Amerika sa panahon natin ngayon. Sa tingin niyo po? Malakas siya. Ngayon, sabi niya, sino po itong lamb na to? Kasi ang topic natin is the lamb. The lamb beast is speaking like a dragon. Ang lamb beast na yan, dati siyang maamo. Kasi alam niyo po ba yung Amerika is ano ba yun? Conservative sila dati. Nanggaling sa kanila yung, di ba, yung pag-translate ng Bible. Yes po. Maka-spiritual pa sila noon. Pero ngayon, anong tawag doon? Corrupted na sila. Di ba sa kanila po nanggaling? Opo. Sa kanila nanggaling, di ba, yung Hollywood, yung pag-introduce ng mga ano ba ngayon? Yung mga sports, lahat ng tinatangkilik ng buong mundo ay nanggagaling sa kanila. So ang lambis na to is Amerika talaga. Amerika. Bakit naging dragon? Bakit nga po ba? Because of the culture. Culture. Kasi yung culture nga nila noon is conservative. Ngayon hindi na. 'Di ba po yung pagti-TikTok and then yung mga sports. Tapos sa kanila nalaman ko po na yung deist is part ng part nito. Part nito sa kanila pala nanggaling yung deist. Ayan, tapos yun nga po nanggaling sa kanila yung masonry. Ayan. Yung deist kasi is focus sila sa political, ganon. Medyo yung religious is meron, pero parang ano bang tawag dun? Parang nilalayo ka kasi di ba parang wala sa kanilang Diyos. Yung meron sila yung ano ba yung natin ngayon? Masusunod yung gusto mo. Ayan, yan, logic wisdom. Yan, opo. Bali doon pala nanggaling yan. Tapos yung United States is a lamb. Ano ba yung plan nila? Yung magkakaroon ng New World Order. Isa yon. Tapos ikokontrol nila yung buong mundo. Sa panahon natin ngayon, talagang nakokontrol na tayo. Katulad, di ba? Alam niyo po ba na we are the robot at this time? Kasi halimbawa yung gadgets natin, yung AI is, di ba yung intelligence AI? Ano ba yung AI? Artificial Intelligence. Lahat ng tao, even yung mga student, hindi, the lamb beast. Opo, 2 beast. Ito yung first beast, tsaka yung pangalawang beast. Yung earth. Yung came from the earth. Opo. So yan, ayan po, sabi po doon, di ba, merong fire from the heaven. Ano po ba yung mga fire from the heaven? Ito yung mga bibilisan ko na po Ito yung mga miracles. Sa panahon natin ngayon, di ba, dahil sa technology, kaya nang magpadala ng ulan, di ba po, kaya magpaano ng bagyo, lahat na ng klase, kaya nang maging artificial, dahil sa kahigh-tekan. Yun yung sinasabing miracles from heaven. Hindi talaga siya miracle. Basta yung mga, kasi di ba, kaya na nila, dahil sa technology, kaya na nilang kontrolin yung mundo. That is the miracle. Hindi siya miracle na galing sa heaven talaga, kundi miracle na gawa ng tao. So yan yung beast. Ang beast, eto na nga yung culture, yung mga natin, yung pag-shorts, pagka-cut ng hair, that is the beast, image of the beast. Ngayon, yan yung namamayagpag sa panahon natin ngayon. Ayan, wait lang po pasensya na po, hindi ko maano. Ngayon, yung mga panglibang sa panahon na ngayon, ito yung isang bagay na inilalayo tayo sa salita ng Diyos. Di ba yung interest natin dapat sa Panginoon, inilalayo tayo, di ba? Yung sa lahat, nandito na sa phone. Wala na, dati, mayroon pa tayong screen na malaki. Ngayon, nandito na sa nasa kamay na natin. So, isang bagay yan ng mark of the beast.
na hindi natin nalalaman. Although ang mark of the beast sa atin yung pagiging Nicolaitan. Pero yun yung ano bang tawag doon? Ano ba yung nakatago? hindi makita ng tao yung image of the beast na to, yung pagiging Nicolaitan. Ang lantad lang yung mga nakikita natin, pero ang katakutan daw natin yung pagiging Nicolaitan sa salita ng Diyos. So, yun lang po. That is the image of the beast. So, yun lang. Europe, Africa, Europe, and Asia. This is the part of the 7 continents. First beast, ito yung came from the sea. Came from the sea. Opo, old world. Yung European po yun eh. Yung old world. Ito. Tapos, ito na nga yung came from the earth. Ito na yung America talaga to. Yung America. Opo. Opo. Ito yung 2 horns. Dati hindi ko, ano kaya yung 2 horns na yan? Yung pala ito yun. Ito pala yun, yung came from the earth, yung America talaga. Kasi sila din yung di ba, yung nagbigay ng power, di ba yung beast is Roman Catholic Church? Ngayon, nagbigay ng power yung America. Pag-aanuhin niya. Tama po ba? Okay. Kay Brother F. Sige po. Pag kulang or